Nagsimulang kumati ang ilong ko dahil sa alikabok sa ilalim ng kama. Kinailangan kong mariing takpan ang bibig ko ng isang kamay para pigilan ang isang malakas na pagbahing. Nakadapa ako ang napakamahal kong puting wedding dress ay nakalapat sa makintab na sahig na gawa sa kahoy. Ang mga maselang burda nito ay sumasabit sa magaspang na hibla ng carpet sa ilalim ng kama. Katawa-tawa alam ko, isang 30 taong gulang na babae nagtatago sa ilalim ng kama sa gabi ng kanyang kasal na parang isang batang naglalaro ng taguan. Pero gusto kong makita ang reaksyon sa mukha ni Adrian. Binuo ko na ang buong eksena sa isip ko. Papasok siya sa aming honeymoon suite, luluwagan ng kanyang kurbata, at marahil ay babanggitin ang pangalan ko sa malambing at nagtatakang boses na yon na labis kong minamahal. Liya-liya mahal ko, at pagkatapos sorpresa, gugulong ako palabas. Marahil ay gusot-gusot na ang damit na seda at sabay kaming babagsak sa kutsyon, kapwa humahalakhak. Ito dapat ang simula ng aming happily ever after. 6 na oras kaming nagsayaw, humiwa ng cake at nakipagkamay sa mga taong halos hindi ko kilala. Ngayon, sa wakas kami na lang, o iyon ang akala ko. Isang marahang langit-ngit ang narinig mula sa mabigat na pinto ng mahogany. Kinagat ko ang labi ko para pigilan ang isang ngiti. Naghanda ang mga kalamnan ko para sa aking paglabas, ngunit ang mga yabag na narinig ko ay hindi tama. Hindi iyon ang mabibigat at tiwalang hakbang ni Adrian. Iyon ay mabilis at matalas na tunog ng mga takong. Sunod-sunod na lagitik na sumasalamin sa katahimikan ng silid. Nanigas ako sa aking kinatataguan. Sa maliit na espasyo sa pagitan ng kumot at sahig, nakita ko ang isang pares ng kumikinang na silver stiletto heels na huminto sa gitna mismo ng kwarto. Agad kong nakilala ang mga sapatos na yon. Pag-ari iyon ni Victoria, ang bago kong biyenan. Hello, Faye. Oo, nasa suite na ako. Ang boses ni Victoria ay matinis at dominante. Hindi siya bumubulong. Para bang pag-aari niya ang lugar na ito. Inilagay niya ang kanyang telepono sa speaker mode at basta na lang inihagis sa kama ang mismong kama kung saan ako nagtatago. Lumangit-ngit ang mga spring ng kutsyon sa itaas ng aking ulo, bahagyang dumidiin pababa. Nakaalis na ba sila? Tanong ng isang pamilyar na boses ng babae mula sa telepono. Si Faye. Ang matalik na kaibigan ni Adrian mula pagkabata. Nasa baba si Adrian, inaayos ang huling bayarin sa catering. At yung babae? Huminto si Victoria at narinig ko ang pag-ismid niya. Hay, ewan ko kung nasaan. Baka nasa banyo nagre-retouch ng kanyang murang makeup. Nagsimula siyang maglakad-lakad sa silid. Ang bawat lagitik ng kanyang takong ay parang putok ng baril sa aking mga tainga. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas sa aking mga tadyang. Yung babae, murang makeup. Ilang oras pa lang ang nakalipas. Niyakap ako ng babaeng ito na may luha sa kanyang mga mata. Tinatanggap ako sa pamilya. Tinawag niya akong isang biyaya. So ayos na ba, tanong ni Faye? Ayos na, sagot ni Victoria. Narinig ko ang tunog ng isang lighter na sinisindihan na sinundan ng isang mahabang pagbuga ng hangin. Amoy usok ng sigarilyo ang gumapang sa sahig. Nasa daliri na niya ang singsing. Napirmahan na ang kontrata. Nakatali na siya sa atin at wala siyang kaalam-alam. Sigurado ka bang hindi niya nahalata? Isang tawa ang kumawala kay Victoria, isang tunog na tuyo at malupit. Si Leah, pakiusap lang. Isa siyang probinsyana, isang simpleng babae mula sa kung saang liblib na lugar. Ang akala niya ay nanalo siya sa loto nang makuha niya ang anak ko. Ang hindi niya alam, isa lang siyang magandang palamuti, isang maginhawang hagdanan. Pakiramdam ko ay naubos ang lahat ng dugo sa aking mukha. Nanlamig ang aking mga kamay. Ano ang pinagsasabi niya? Ngunit nagpatuloy si Victoria. Ang penthouse ang mahalaga, sabi ni Faye mula sa telepono. Kung maghihiwalay sila, hindi ba't makakakuha siya ng kalahati? Nakaplano na ang lahat, sagot ni Victoria. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang tonong puno ng sabwatan na nagbabaliktad sa aking sikmura. Magsasama sila ng 1 taon, siguro 18 buwan. Sapat na para magmukhang totoo. Pagkatapos,
Magsisimula na si Adrian sa mga reklamo. Palalabasin natin na hindi siya matatag sa pag-iisip o mas maganda gagawin nating impyerno ang buhay niya para siya na mismo ang umalis. Paano ang bahay hawak natin ang mga resibo na nagpapatunay na si Adrian ang nagbayad ng down payment at ng buong halaga? Galing sa bank account niya ang tseke. Madali nating maipapanalo sa korte na sa kanya ang penthouse. Wala naman siyang pera para sa isang disenteng abogado. Tinabunan ko ang aking bibig ng 2 kamay. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa aking mga mata. Ang penthouse, ang aming magandang penthouse sa Bonifacio Global City. Legal na nakapangalan sa akin, ngunit hinayaan kong si Adrian ang humawak sa transaksyon. Para palakasin ang kanyang ego, para maramdaman niyang siya ang provider ang lalaki sa aming relasyon. Halos ulila na rin naman siya patuloy ni Victoria habang hinuhubad ang isa sa kanyang sapatos. Bumagsak ito ilang pulgada lamang mula sa aking ilong. Ang ama niya ay isang retiradong construction foreman na nabubuhay sa maliit na pensyon sa probinsya. Wala siyang support system. Kapag nakuha na natin ang ari-arian, babalik din siya sa pagiging mahirap kung saan siya nanggaling. Isang mahabang katahimikan ang namayani bago muling nagsalita si Victoria. Ang kanyang mga salita ay tumusok sa akin na parang mga bubog. At sa wakas malaya na si Adrian, napakasalan ang isang taong may class talaga. Isang taong tulad ni Faye. Faye. Ang pangalan ay tumama sa akin na parang isang pisikal na suntok. Si Faye, ang matalik na kaibigan ni Adrian, ang babaeng nasa kasal kanina, na nakasuot ng isang pulang bestida na masyadong masikip, na may ngiting masyadong malapad. Si Adrian ay papataas na sa kanyang karera. Sabi ni Victoria, bumubuga ng usok patungo sa kisame. Kailangan lang niya ng isang magandang panimula. Isang tuntungan. Si Leah, bueno, siya ay isang matibay na tuntungan. Ibenta natin ang penthouse, i-invest ang pera sa negosyo, at secured na siya habang buhay. Nakahiga lang ako doon. Ang aking katawan ay nanginginig ng sobrang lakas na natatakot akong baka maramdaman nila ang pagyanig ng sahig. Hindi ito isang biro. Hindi ito isang hindi pagkakaunawaan. Isa itong pagnanakaw. Ang aking kasal, ang aking pag-ibig, ang aking buhay, lahat ay isang mahabang panloloko para lamang magnakaw ng isang ari-arian. Biglang huminto sa paglalakad si Victoria. Teka, bulong niya. Lumakad siya pabalik sa kama. Nakita ko ang kanyang mga paa na umikot paharap sa akin. Yumuko siya. Pinigil ko ang aking paghinga. Tumigil ang tibok ng aking puso. Sa siwang nakita ko ang kanyang kamay na umabot. Ang kanyang mahahabang manikyuradong mga kuko ay kumaskas sa sahig ilang sentimetro lang mula sa aking mukha. May kinuha siya. Ang aking perlas na hikaw. Siguradong nahulog ito noong gumapang ako sa ilalim. Itinaas niya ito sinusuri. Murang tingnan, bulong niya, at inilapag ito sa ibabaw ng bedside table. Siguradong plastic lang. Tumayo siyang muli at halos himatayin ako sa ginhawa. Ngunit ang ginhawa ay panandalian lamang. Umikot ang doorknob. Pumasok ang boses na minsan kong inakalang musika sa aking pandinig. Ma, sabi ni Adrian. Dito, anak, malambing na sagot ni Victoria. Ang kanyang tono ay agad na nagbago mula sa isang malamig na maninila patungo sa isang mapagmahal na ina. Pumasok sa silid ang aking asawa. Ang lalaking ipinangako kong mamahalin at aalagaan. Wala pang 3 oras ang nakalipas. Naghintay ako, nagdarasal, umaasa na sasabihin niyang umalis na ang kanyang ina, na magsasabi siya ng kahit ano para ipagtanggol ako. Sa halip, bumuntong hininga siya at bumagsak sa kama sa itaas ko mismo. Nandito ba siya, tanong niya. Wala, sabi ni Victoria. Baka naligaw sa pasilyo. Makinig ka, kailangan nating pag-usapan ang bank transfer bago siya bumalik. Alam ko, maalam ko, ungol ni Adrian. Pero pwede bang bukas na natin gawin to? Kailangan ko pang magpanggap na excited akong tapusin ang kasal na to ngayong gabi. At mangangailangan iyon ng maraming enerhiya. May nabasag sa loob ko. Hindi ito isang lamat. Ito ay isang ganap na pagkadurog. Ang inosente at masayahing Leah
ay namatay sa maalikabok na dilim sa ilalim ng kama na yon. At may ibang bagay na nagsimulang magising. Dahan-dahan inabot ko ang aking telepono mula sa loob ng aking bestida. Tahimik kong pinindot ang screen, binubuksan ang voice recorder app. Ang pulang linya ay nagsimulang gumalaw. Magsalita pa kayo, naisip ko, habang isang malamig na galit ang gumagapang sa aking buong pagkatao. Sige, magsalita pa kayo mga halimaw. Ibigay niyo sa akin ang lahat. At ibinigay nga nila. Ang mga salita ni Adrian, kailangan ko pang magpanggap na excited, ay tumagos sa aking dibdib na parang punyal na yari sa yelo. Ang ingay ng mundo ay biglang humina at tanging ang mabagal at mabigat na dagundong ng dugo sa aking mga tainga ang naririnig ko. Sa ilalim ng kama, sa gitna ng alikabok at dilim, naramdaman ko ang pagguho ng lahat ng aking pinangarap. Ang bawat matamis na alaala, bawat halik, bawat pangako, lahat ay naging abo sa isang iglap. Huwag kang mag-alala, anak, narinig kong sabi ni Victoria. Ang boses niya ay puno ng pag-aalo sa sarili niyang anak, habang ako'y durog na durog ilang talampakan lang sa ibaba nila. Isipin mo na lang ang gantimpala. Ang penthouse, ang kinabukasan mo. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Adrian. Alam ko, ma, pero nakakapagod din. Si Leah, mabait siya. Masyadong mabait. Minsan nakokonsensya ako. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa aking puso. Isang hangal na pag-asa na baka may natitira pa siyang kabutihan. Ngunit agad itong pinatay ni Victoria. Konsensya, isang tuyong tawa ang pinakawalan ni Victoria. Hindi ka mabubuhay sa konsensya, Adrian. Ang kabaitan niya, ang kahinaan niya. Iyon ang ginagamit natin. Tingnan mo, nakuha mo ang tiwala niya ng buong buo. Naibigay niya ang lahat ng pera niya mula sa sinasabi niyang mana para sa penthouse at ipinadaan pa sa account mo. Perpekto ang plano. Ang resibo ng pagbabayad ay nakapangalan sa'yo. Kapag naghiwalay kayo, paano niya mapapatunayan na galing sa kanya ang pera? Matalino siya, ma. Paano kung meron siyang ebidensya? Anong ebidensya? Isang bank transfer mula sa isang probinsyanang walang record ng pagkakaroon ng ganoong kalaking pera. Sasabihin nating pautang yon mula sa pamilya na binabayaran mo. Maniniwala ang korte sa isang binatang may magandang trabaho kaysa sa isang babaeng walang maipakitang pinagkukunan ng yaman. Ang bawat salita ay isang dagok. Ang kanilang pagiging kampante, ang kanilang kawalang hiyaan. Hindi nila alam ang tungkol sa aking ama, sa aming kumpanya. Hindi nila alam na ang pondong ginamit ko ay may malinaw na paper trail na kayang-kaya i-trace ng aming mga abogado hanggang sa pinakamaliit na detalye. Ang kanilang kamangmangan ang magiging pinakamalaki kong sandata. Basta bilisan lang natin ito, sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay nagbago, naging mas may pananabik. Naiinip na si Faye. Ayaw na niyang magtago. Si Faye, sabi ni Victoria na may halong pagmamahal sa tono. Iyon ang babaeng nararapat para sa'yo. Maganda, may class, at alam kung paano gumalaw sa mundo ng mayayaman. Hindi tulad nitong si Leah na parang simpleng lugaw na walang lasa. Walang dating. Simpleng lugaw na walang lasa. Mas masakit pa yon kaysa sa usapan tungkol sa pera. Ibinaba ko ang aking sarili para sa kanya. Itinago ko ang aking mga designer na damit, ang aking kaalaman, sa mga mamahaling alak, ang aking mga koneksyon, sa mga CEO at politiko, lahat, para maging komportable siya, para hindi siya makaramdam na mas mababa. Naging lugaw ako dahil akala ko yun ang gusto niya, isang simpleng pagmamahal. At isa pa, pagpapatuloy ni Adrian at narinig ko ang pag-upo niya sa gilid ng kama, ang bigat ay lalong dumidiin sa aking likuran. Hindi na natin ito pwedeng patagalin pa, lalo na ngayon. Ang ibig mong sabihin, tanong ni Victoria. Isang sandali ng katahimikan. At pagkatapos, ang mga salitang tuluyang pumatay sa kung anumang natitira sa aking puso. Buntis si Faye, ma. Ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Ang katahimikan sa ilalim ng kama ay nakakabingi. Buntis. Kinagat ko ang aking kamay ng sobrang diin na halos malasahan ko ang dugo. Ang mga salita ay lumutang sa hangin na parang nakalalasong usok. Ang sanggol. Ano?
Ang boses ni Victoria ay nagulat sa simula, ngunit agad itong napalitan ng kagalakan. Adrian, iyan ay napakagandang balita. Isang tagapagmana. Kailan pa? Halos 2 buwan na. Kaya kailangan nating makuha ang penthouse sa lalong madaling panahon. Kailangan ng anak ko ng isang disenteng tahanan. Siyempre, sabi ni Victoria, huwag kang mag-alala sa sanggol. Kapag nakaalis na si Leah, aayusin natin ang nursery. Sa pangalawang kwarto, pwede nating patungan ng ibang pintura yung napili niyang kulay. Ang pangit ng dilaw na yon. Ang sikmura ko ay bumaliktad. Pakiramdam ko ay masusuka ako doon mismo sa karpet. Ang kwartong yon. Magdamag akong naghahanap online ng perpektong kulay ng dilaw, ang kulay ng sikat ng araw at pag-asa, dahil pinapangarap kong yon ang magiging silid ng aming unang anak. At ngayon, plano nilang ipinta ito para sa anak ng kabit ng asawa ko. Nakakaawa lang talaga si Leah, bulong ni Adrian. Pinagluluto niya ako, nililinis ang sasakyan ko. Tinitingnan niya ako na para bang ako ay isang bayani. Magiging masakit na wasakin siya ng ganito. O itigil mo na yung drama mo sa way ni Victoria. Isa siyang nobody, Adrian. Ikaw na rin ang nagsabi. Boring siya. Nagbabasa ng libro tuwing weekend imbes na makipag-socialize. Nagsusuot ng damit galing sa kung saang murang tindahan. Gusto mo bang makasama ang isang tagatapyas ng kupon habang buhay? O gusto mong makasama si Faye, na alam kung paano kuminang sa mataas na lipunan? Si Faye ay parang apoy, sumang-ayon si Adrian. Ang boses niya ay nagbago, naging puno ng pagnanasa. Si Leah para lang siyang tubig. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga luha sa aking pisngi. Ngunit hindi na ito luha ng pighati. Ito na ay luha ng galit. Ang apoy ng pagnanasa ni Adrian para kay Faye ang siyang susunog sa kanilang dalawa. Sige na, tumayo ka na riyan, utos ni Victoria. Maghilamos ka. Mukha kang guilty. Kapag bumalik na siya, kailangan mong umarte. Ngumiti kapag usapan niyo ang hinaharap, iparamdam mo sa kanya na ligtas siya. Ayoko talaga siyang katabi matulog ngayong gabi, ma. Kailangan mong gawin mariing, sabi ni Victoria. Kailangan mong i-consummate ang kasal. Mas magiging mahirap para sa kanya na humingi ng annulment kung iyon ang susubukan niya. Kailangan nating itong maging isang diborsyo para mapaghatian ang ari-arian. Sige na, ungol ni Adrian. Tumayo siya mula sa kama at gumaan ang bigat sa itaas ko. Hahanapin ko siya sa labas. Baka umiiyak sa may hagdanan o kung saan. Ako'y aalis na anunsyo ni Victoria. Kinuha ko na kanina ang spare key ng suite sa bag niya. Aalis akong mag-isa. Kinuha ang susi ko. Hinalughog ang bag ko. Ang paglabag sa aking pagkatao ay nagpatindig ng balahibo sa aking balat. Nakita ko ang mga pilak na takong ni Victoria na naglakad patungo sa pinto, sinundan ng mga itim na sapatos ni Adrian. Good night, ma. Salamat sa lahat. Kahit ano para sa aking anak. Tandaan mo lang ang plano. 1 taon at pagkatapos ay malaya ka na. Sumara ang pinto. Isang marahang kalansing ang narinig. Ang katahimikan ay bumalik sa silid, ngunit hindi ito mapayapa. Ito ay mabigat, puno ng bigat ng aking nawasak na buhay. Nagbilang ako. 1, 2, 3. Naghintay ako ng 10 minuto. Kailangan kong makasiguro na wala na sila. Dahan-dahan, masakit gumapang ako palabas mula sa ilalim ng kama. Ang aking katawan ay nananakit. Ang maganda kong bestida ay kulay abo na dahil sa alikabok. Tumayo ako at nakita ko ang aking refleksyon sa salamin. Ang buhok ko ay magulo, ang makeup ko ay kumalat, ngunit ang aking mga mata. Malinaw ang aking mga mata. Hindi ako umiyak, hindi ako sumigaw. Isang malamig at mekanikal na kahinahunan ang bumalot sa akin. Ito ang parehong kahinahunan na ginagamit ng aking ama, si Arturo, kapag malapit na siyang maglunsad ng isang hostile takeover sa isang kalabang kumpanya. Naglakad ako patungo sa aparador, hinubad ang wedding dress, ang simbolo ng aking katangahan, at inihagis ito sa isang sulok. Nagsuot ako ng maong at isang hoodie na inimpake ko para sa brunch kinabukasan. Kinuha ko ang aking pitaka. Kinuha nga ni Victoria ang spare key, ngunit naroon pa rin ang susi ng aking sasakyan
at ang aking unlimited credit card. Binuksan ko ang pinto ng suite. Walang tao sa pasilyo. Hindi ako sumakay ng elevator. Ginamit ko ang hagdanan tumakbo pababa ng 12 palapag. Lumabas ako sa malamig na hangin ng gabi at pinuntahan ang aking luma at gasgas na kotse na may makina ng isang sports car sa ilalim ng hood, ang aking nag-iisang lihim na luho. Pinaripas ko ito palabas ng parking lot. Hindi ako pupunta sa penthouse. Hindi ako iiyak sa isang hotel. May tinawagan ako sa Bluetooth system ng aking sasakyan. Nagring ito ng 2 beses bago may sumagot. Pasabi ko ang aking boses ay matatag at walang bahid ng panginginig. Lia, alauna na ng madaling araw. Ayos ka lang ba? Hindi mariin kong sagot. Tama ka sa lahat ng sinabi mo. Kailangan kong gisingin mo si Grace. Papunta na ako sa Forbes. Magsisimula na tayo ng giyera. Ang biyahe papuntang Forbes Park ay karaniwang inaabot ng 40 minuto. Ngayon, ginawa ko ito sa loob ng 20. Ang bawat pulang ilaw sa kahabaan ng EDSA ay parang isang personal na insulto, isang pagkaantala sa paghihiganti na nagsisimula nang kumulo sa aking mga ugat. Pinaharurot ko ang aking sinasadyang pinamukhang luma na sasakyan, ang makapangyarihang makina nito ay umuungol sa ilalim ng ordinaryong itsura, isang perpektong metapora para sa akin. Sa labas ako si Lia, ang simpleng katrabaho. Ngunit sa loob, isa akong alkantara at ipapakita ko sa kanila ang bagsik na kaakibat ng pangalang iyon. Huminto ako sa harap ng dambuhalang bakal na tarangkahan ng mansyon ng aming pamilya. Kinilala ng security camera ang aking plaka at tahimik na bumukas ang mga pinto. Habang tinatahak ko ang palikulikong daan na napapalibutan ng mga siglong gulang na puno ng akasya, naramdaman ko ang unti-unting paglalaho ng katauhan ni Lia, ang administrative assistant. Pauwi na ako sa aking kaharian. Ang aking ama, si Arturo Alcantara, ay naghihintay sa akin sa malawak na beranda. Nakasuot siya ng kanyang sedang roba, may hawak na isang hindi pa nasisindihang tabako. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Grace, ang aking matalik na kaibigan at ang pinakamatapang na corporate lawyer sa buong Maynila. Nakapantulog pa si Grace, ngunit may laptop na bukas sa mesa sa kanyang harapan. Ibinagsak ko ang pinto ng kotse at mabilis na umakyat sa mga hagdanan. Tiningnan ako ni Papa mula sa alikabok sa aking hoodie hanggang sa tigas ng aking panga. Hindi niya sinabing, "Sinabi ko na sa'yo." Sa halip, ibinuka niya lang ang kanyang mga braso. Niyakap ko siya at sa loob ng eksaktong 10 segundo, hinayaan ko ang sarili kong maging isang maliit na batang nasasaktan. Isang hikbi ang kumawala sa akin, isang tunog na puno ng pait at pagtataksil. Pagkatapos, humiwalay ako. Ang 10 segundong yon ay sapat na. Plinano nila ang lahat. Sabi ko, ang boses ko ay matalas at walang emosyon. Si Adrian, ang nanay niya, at si Faye. Gusto nila ang penthouse. Gusto nilang ubusin ang mga bank account. At buntis si Faye. Isang pigil na singhap ang narinig mula kay Grace. Buntis. Sa araw ng kasal mo, oo. At nirecord ko ang lahat. Inilapag ko ang aking telepono sa mesang salamin at pinindot ang play. Sa tahimik na hangin ng gabi, ang boses ni Victoria ay mas lalong naging demonyo. Pinakinggan naming tatlo ang buong pag-uusap. Ang komento tungkol sa pagiging lugaw na walang lasa. Ang plano na gawing miserable ang buhay ko, ang pagnanakaw sa perang regalo sa kasal. Nang matapos ito, ang mukha ng aking ama ay isang maskara ng purong galit. Binali niya sa gitna ang hawak niyang tabako. Palulubugin ko siya, ungol niya, ang boses ay mababa at mapanganib. Bibilhin ko ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya at sisiguraduhin kong hindi na siya makakahanap ng trabaho kahit saan. At ang nanay niyang iyon, ipapalayas ko sa bahay niya bago pa man sumikat ang araw. Huwag po, sabi ko, at napatingin sila sa akin. Masyadong mabilis iyon, masyadong madali. Kung aatake tayo ngayon, sila ang magmumukhang biktima. Sasabihin nilang ako ay isang selosa at baliw na asawa. Baka subukan pa nilang ipaglaban ng penthouse. Sasabihing
Meron kaming verbal agreement o kung anong kalokohan. Tumingin ako kay Grace, ang aking mga mata ay nagniningas na. Gusto ko silang durugin ng tuluyan. Gusto kong isipin nilang nanalo na sila. At pagkatapos, hihilahin ko ang alpombra sa ilalim ng kanilang mga paa ng sobrang lakas na hindi na sila makakatayo pang muli. Pinatunog ni Grace ang kanyang mga daliri, isang nangiti na puno ng pananabik ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Gusto ko ang takbo ng isip mo. Ano ang plano? Una, sabi ko, naglalakad-lakad sa beranda. Ang enerhiya ay dumadaloy sa akin. Ang penthouse. Akala nila may karapatan sila dahil dumaan sa account niya ang pera. Kailangan nating selyuhan yon. Madali lang, sabi ni Grace, mabilis na nagtatype sa kanyang laptop. Dahil ang titulo ay nasa pangalan mo, gagawa tayo ng isang post-nuptial agreement. Palalabasin nating isang requirement ito ng insurance. Sasabihin natin kay Adrian na dahil high-value property ang building, kailangan ng insurance company ng isang malinaw na sole owner para mabawasan ang risk. Isisingit natin doon ang isang clause kung saan tinatalikuran niya ang lahat ng kanyang marital interest sa property kapalit ng sabihin na nating mas mababang insurance premium. Sakim siya, dagdag ko. Kapag sinabi nating makakatipid siya ng 20,000 piso kada buwan, pipirmahan niya iyon nang hindi binabasa. Done, sabi ni Grace. Ihahanda ko ang mga papeles bukas ng umaga. Sabihin mo lang na standard procedure iyon. Pangalawa, sabi ng aking ama, ang kanyang boses ay kalmado na, ngunit may bakal na determinasyon. Ang pananalapi. Kailangan mong ihiwalay ang iyong mga ari-arian. Kailangan kong ubusin ang joint account bago niya magawa, sabi ko. Pero hindi ako pwedeng magmukhang kahina-hinala. Hayaan mo na ang joint account, payo ni Grace. Hayaan mong kunin niya ang pera mula sa kasal. Pain iyon. Ang kailangan nating tingnan ay ang kanyang employment record. Kung kaya kanyang lokohin, kaya rin niyang lokohin ang iba. Kinuha ni Papa ang kanyang telepono. Ipapa-background check ko nang husto sa private investigator ko ang sales figures at expense reports ni Adrian sa kumpanya. Kung ninanakawan niya tayo, malamang ninanakawan din niya sila. Bigla siyang natigilan na pagtanto ang kabalintunaan. Ibig kong sabihin ang kumpanya ko. Ninanakawan niya ang sarili kong kumpanya. At ang sanggol, sabi ko, bumaba ang boses. Kailangan natin ng patunay. DNA, tanong ni Grace. Hindi. Masyadong matagal iyon. Kailangan kong mapalapit kay Faye. Kailangan kong mapaamin siya. Kailangan nilang lahat na mahulog sa sarili nilang bitag. Babalik ka doon, tanong ni Papa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Lia, anak, hindi mo kailangang gawin ito. Pwede kang manatili dito. Pwede nating ipadala ang mga papeles. Bukas, tumayo ako. Nang tuwid ang aking mga balikat ay nakaatras. Tiningnan ko ang nagbabadyang bukang liwayway sa silangan. Tinawag niya akong lugaw. Akala niya tanga ako. Akala niya mahina ako. Babalik ako doon pa. Aarte akong parang isang hangal at clumsy na asawa na akala niya ay ako. Gagawin kong impyerno ang buhay niya sa susunod na buwan at iipunin ko ang sapat na ebidensya para ipadala siya sa kulungan, hindi lang sa divorce court. Gusto niya ng probinsyana, sabi ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Malalaman niya ngayon na nagpakasal siya sa isang patibong. Nagmaneho ako pabalik sa hotel habang sumisikat ang araw. Dahan-dahan akong umakyat muli sa hagdanan, bumalik sa aming suite. Nagpalit ako pabalik sa aking sedang pantulog, ginulo ang aking buhok at humiga sa tabi ni Adrian. Amoy luma siyang champagne at panloloko. Gumising siya, kinukusot ang isang mata. Lia, bulong niya. Saan ka galing? Hindi ako makatulog. Bulong ko pabalik, binibigyan siya ng isang malapad at hungkag ng ngiti. Masyado lang akong excited para sa ating kinabukasan, mahal. Nasa baba lang ako, pinaplano ang buhay natin. Umungol siya at tumalikod, tinalikuran ako. Mabuti naman, babe. Matulog ka na. Pinagmasdan ko ang likod ng kanyang ulo, ang malambot na kurba ng kanyang leeg, kung saan dati kong gustong-gustong maglapat ng mga halik.
Ngayon, ang nakikita ko na lang ay isang ahas na natutulog ng mahimbing walang kamalay-malay sa mga ngasong naghihintay sa kanyang paggising. Wala ng luha, wala ng pighati, tanging isang nagyayelong determinasyon ang dumadaloy sa aking mga ugat. Pinikit ko ang aking mga mata hindi para matulog, kundi para iukit sa aking isipan ang kanilang mga mukha. Ang mapanlinlang na ngiti ni Adrian, ang mapagmataas na tingin ni Victoria, ang huwad na pagka-inosente ni Faye. Sila ang aking magiging inspirasyon. Sila ang magpapaalala sa akin kung bakit kailangan kong maging malupit. Matulog ka ng mahimbing, Adrian, bulong ko sa katahimikan ng silid. Isang pangakong hindi niya maririnig. Dahil paggising mo bukas, magsisimula na ang iyong bangungot. Ang laro ay nagsimula na. Kinabukasan ang pagganap ng aking buhay ay nagsimula. Nagising ako bago pa man magising si Adrian at agad na tumawag sa room service. In-order ko ang pinakamamahaling pagkain sa menu, lobster benedict truffle potatoes at isang bote ng pinakamagandang champagne. Ano itong lahat, tanong ni Adrian? Kinukusot ang kanyang mga mata habang itinutulak ng bellboy ang trolley papasok sa silid. Isang celebratory breakfast. Mahal masayang bati ko. Naisip ko dahil marami tayong natanggap na pera, mula sa kasal dapat nating i-treat ang ating sarili. Sumimangot si Adrian. Kitang-kita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. Alia, kailangan nating mag-ingat sa perang yan. Si Mama, ibig kong sabihin nag-usap tayo na iipunin natin yon para sa mga biglaang pangangailangan. Huwag kang ang killjoy, sabi ko, habang sumusubo ng isang strawberry. Tsaka nagpabook na rin ako ng couples massage sa spa. 30,000 pesos, non-refundable. Ang kanyang panga ay tumigas. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang mental na kalkulasyon, binabawas ang 30,000 mula sa perang plano niyang nakawin para kay Victoria. Lia, sana nagtanong ka muna. Pero asawa mo na ako. Hindi ba't ang pera ko ay pera mo na rin, sabi ko. Kumukurap-kurap na parang isang inosenteng anghel. Ay nga pala, aksidente kong nahulog ang telepono mo sa ice bucket. Nakababad na sa bigas ngayon. Ano, isang sigawang kumawala sa kanya at mabilis siyang tumalon mula sa kama. Siyempre hindi ko ito inihulog. Pero habang natutulog siya, maingat kong tinanggal ang kanyang fingerprint ID para ma-access ko ito mamaya. Makalipas ang 2 araw, lumipat na kami sa penthouse. Doon ko na itinaas ang aking pag-arte sa pinakamataas na antas. Dumating si Victoria para inspeksyonin ang lugar. Pumasok siya na parang siya ang may-ari, pinupunasan ng daliri ang ibabaw ng mga countertop. Maalikabok dito po na niya. Lia, kailangan mong maging mas masipag. Ang isang mabuting asawa ay dapat marunong magpanatiling malinis ng bahay. O, Tita Victoria, buti na lang po at nandito kayo, masiglang, sabi ko. Naisipan ko po kasing gamitin ang washing machine. Pero ang komplikado po pala nito, dinala ko siya sa laundry area. Sa loob ng washing machine, umiikot sa mainit na tubig at purong bleach ay ang kanyang pinakamamahal na pag-aari, isang vintage na Louis Vuitton handbag na naiwan niya sa bachelor pad ni Adrian na buong kabaitan kong dinala para linisin. Iyan ang bag ko, isang matinis na sigaw ang narinig mula sa kanya. Opo. Gusto ko po sana kayong sorpresahin, nakangiting sabi ko. Naisip ko pong linisin para sa inyo. Bigla niyang binuksan ang pinto ng makina. Tumapon ng mabula at mabahong tubig sa sahig. Hinablot niya palabas ang basang-basa at kupas na piraso ng katad na dati isang marangyang handbag. Mukha na itong basang daga. Isang nakakabinging momihiyaw ang pinakawalan niya. Isang tunog ng purong panginginig sa galit. Sinira mo ito. Alam mo ba kung magkano ito? Hindi ito nilalabhan. Ito ay pinapalinis sa espesyalista. Ay naku po. Nagsimula akong umiyak, peke, ngunit kapani-paniwalang mga luha. Pasensya na po. Gusto ko lang po talagang makatulong. Hindi ko po napansin ang liit po kasi nang nakasulat sa tak. Pumasok si Adrian na naalarma sa sigawan. Anong nangyayari dito? Sinira niya ang bag ko. Sigaw ni Victoria, iwinawas-iwas ang kawawang piraso ng katad. Tingnan mo ito. Walang kwenta. Sorry. Humikbi ako, isinubsob ang aking muka sa dibdib ni Adrian.
Isa lang po akong simpleng babae. Hindi po ako sanay sa mga mamahaling gamit. Tiningnan ni Adrian ang kanyang ina, pagkatapos ay ako. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ngunit naalala niya ang plano. Kailangan niya akong panatilihing masaya. Okay lang iyan, ma. Sabi niya, ang mga salita ay hirap lumabas sa kanyang nagngangalit na mga ngipin. Aksidente lang, hindi sinasadya ni Leah. Isa siyang pabigat bulalas ni Victoria. Padabog siyang lumabas bit-bit ang kanyang sirang bag. Nang gabing iyon habang si Adrian ay nagmumukmok sa sopa, inilabas ko ang mga papeles na inihanda ni Grace. Mahal, sabi ko, sumisinghot-singhot pa. Sobrang sama ng loob ko sa nangyari sa bag ni Mama. Gusto kong siguraduhin na wala na akong masisira pang iba. Inabot ko sa kanya ang folder. Pinadala ito ng insurance company kanina. Sabi nila, dahil high-value property daw ang penthouse, napakalaki ng liability policy. Pero huminto ako para sa dramatikong epekto kung pipirmahan mo itong waiver na nagsasabing hindi ikaw ang primary owner, bababa ang premium ng 20,000 pesos kada buwan. Dahil napagastos kita ng malaki ngayon, naisip ko na makakatulong kung makakatipid tayo dito. Ang mga mata ni Adrian ay nagliwanag sa narinig na 20,000 pesos kada buwan. Patingin nga. Mabilis niyang tiningnan ang mga dokumento. Siksik ito puno ng mga legal na termino na sadyang ginawang komplikado ni Grace. Nakita niya ang mga salitang insurance liability waiver sa itaas na matalinong inilagay ni Grace sa bold letters at nilaktawan niya ang buong talata tungkol sa pagtalikod sa lahat ng karapatang marital sa nasabing ari-arian. Oo, sige, sabi niya, kumukuha ng ballpen. At least, sinusubukan mong ayusin ang kapalpakan mo. Pinirmahan niya ito. Pinanood ko ang pagtuyo ng tinta sa papel. Isang marahang tunog, parang pag-click ng isang bitag, na sarado na ang unang patibong. Sa mga sumunod na 2 linggo, ako ay naging isang buhawi ng sinadyang kapalpakan. Gabi-gabi akong nagluluto ng hapunan, ngunit aksidenteng naglalagay ng asin sa halip na asukal sa kanyang kape. Pinapaliit ko ang kanyang mga paboritong cashmere sweater sa paglalaba. Nakalimutan kong bayaran ang bill ng internet kaya hindi siya nakapaglaro ng kanyang mga video game sa loob ng 3 araw. Unti-unti sinisira ko ang kanyang katinuan at habang lalo siyang naiinis sa akin, mas lalo siyang tumatakbo papunta kay Faye. Alam ko dahil sinusubaybayan ko siya. Ang private investigator ng aking ama ay naglagay ng GPS tracker sa sasakyan ni Adrian. Tuwing sinasabi niyang mag-o-overtime siya, nasa apartment talaga siya ni Faye. Isang gabi umuwi siyang amoy. Pabango nito, isang murang amoy ng vanilla. Grabe ang trabaho, buntong hininga niya, humiga sa kama. Masyado kang nagsisikap, mahal, sabi ko, minasahe ang kanyang mga balikat. Kailangan mo ng pahinga. Bakit hindi tayo mag-organisa ng isang dinner party? Isang dinner party. Para sa pamilya mo. Galit pa rin si Mama sa nangyari sa bag. Gusto kong bumawi sa kanya. Imbitahan natin silang lahat, si Tita Victoria, ang mga pinsan mo, at syempre si Faye. Matalik mo siyang kaibigan, hindi ba? Nag-alinlangan si Adrian. Hindi ko alam, Leah. Hindi ka naman talaga magaling magluto. Magpa-practice ako, pangako ko. Pakiusap, mahal. Gusto kong patunayan sa kanila na kaya kong maging perpektong asawa. Isang mapagmataas ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam ko ang iniisip niya. Hayaan siyang mapahiya. Mas magiging madali ang narrative para sa diborsyo. Makikita ng lahat na isa siyang incompetent. Sige, sabi niya, sa susunod na Sabado. Pero wag mo sanang palpakin. Hindi ko gagawin, nakangiti kong sabi. Ito ay magiging isang gabi na hinding-hindi nila malilimutan. Ang linggo bago ang nakatakdang dinner party ay ang pinakaabala sa lahat. Sa araw ako ang masunurin at medyo palpak na asawa. Ngunit sa gabi, kapag si Adrian ay nasa overtime na, alam kong nangangahulugang na sa mga bisig ni Faye, ako ay nagiging isang strategist kasama si Grace sa kabilang linya ng telepono. Nakuha na ng PI ang mga dokumento balita sa akin ni Grace isang gabi. At hindi ka maniniwala dito, si Adrian ay hindi lang simpleng nagnanakaw. Gumawa siya ng 3 pekeng supplier accounts
Ang pangalan, VR, Enterprises. Hulaan mo kung ano ang ibig sabihin ng VR. Victoria Reyes, sagot ko kaagad ang pangalan ng aking biyenan ay parang lason sa aking dila. Bingo! Inaprubahan niya ang mga invoice para sa mga materyales na hindi naman talaga na-deliver sa mga construction site ng Alcantara Corp. Sa loob lang ng 6 na buwan, nakapag-divert siya ng mahigit 5 milyong piso. Diretso sa bank account ni Victoria hula ko. Eksakto! At si Faye, hindi lang siya kabit. Dati siyang nasa accounting department ng kalabang kumpanya. Siya ang nagturo kay Adrian kung paano itago ang mga transaksyon. Magkasabot sila sa simula pa lang. Ang bawat impormasyon ay isang piraso ng puzzle na bumubuo sa isang larawan ng kasuklam-suklam na kataksilan. Hindi ito isang simpleng pagnanasa o kasakiman. Ito ay isang organisadong krimen na ako ang ginawang pabalat. Kinabukasan habang nasa trabaho si Adrian, isinagawa ko ang susunod na hakbang. Nagtungo ako sa parking lot ng gusali, kung saan siya nagtatrabaho ang gusaling pag-aari ng aking ama. Sa tulong ng security, na matagal nang luhikal sa aming pamilya, nakuha ko ang access sa kanyang sasakyan. Ang loob ng kotse ay amoy vanilla, ang murang pabango ni Faye. Nagsuot ako ng guwantes at maingat na hinalughog ang bawat sulok. Sa glove compartment sa ilalim ng mga lumang resibo ng gas, nandoon ito, isang resibo mula sa isang kilalang botika sa Makati. Ang pet sa 3 araw lang ang nakalipas. Ang binili, prenatal vitamins. Kinunan ko ito ng litrato. Kinuha ko ang orihinal na resibo at maingat na isinilid sa aking pitaka. Ito na ang pisikal na ebidensya. Tepile Adrian, nahuli kita. Ang paghahanda para sa hapunan ay naging sentro ng aking mga araw. Sa bawat pag-uusap namin ni Adrian, binibigyan ko siya ng update. Mahal nag-aaral ako ng mga recipe online. Susubukan kong magluto ng beef Wellington, nag-order na ako ng mga bagong plato. Gusto kong maging perpekto ang lahat para kay mama. Hinahayaan niya akong gawin ang gusto ko. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pinaghalong inis at pagkasuklam. Para sa kanya, ang bawat sentimong ginagastos ko sa party na ito ay isang sentimong nababawas sa kanilang makukulimbat. Ang listahan ng mga bisita ay lumaki. Si Victoria na sabik na masaksihan, ang isa pa sa aking mga kapalpakan ay nag-imbita ng kanyang kapatid na babae at 2 tsismosang pamangkin. At syempre darating si Faye, isang buong bahay ng mga taong humahamak sa akin. Perpekto. Isang araw, bago ang party, dumating si Grace sa penthouse habang wala si Adrian. Hindi siya doon para tulungan akong magluto. Naroon siya para mag-install ng mga maliliit at halos hindi makitang kamera sa sala at sa dining area. Sigurado ka ba dito? Tanong ni Grace habang sinusuri ang video feed sa kanyang tablet. Magiging brutal ito, Lia. Kailangan ko ng mga saksi, sabi ko, habang naghihiwa ng mga sibuyas ng may agresibong katumpakan. Kailangan kong marinig ng buong mundo ang sasabihin nila na nakunan ng kamera. At kailangan kong kumpirmahin ang pagbubuntis sa harap nilang lahat. Ang araw ng party, gumising ako ng maaga. Nagpunta ako sa palengke, ngunit hindi ako bumili ng mamahaling sangkap. Bumili ako ng pinakamura at pinakapangit na kalidad na mahahanap ko, matigas na karne lanta, na mga gulay at isang kahon ng alak na mas mura pa sa tubig. Habang naliligo si Adrian, pumasok ako sa banyo. Hinalughog ko ang kanyang gym bag, ang bag na dinadala niya sa trabaho. Pero sa totoo lang, ay dinadala niya sa bahay ni Faye. Doon sa isang tagong bulsa sa gilid, may isa pang nahanap ako, isang maliit na sobre na may resulta ng ultrasound. May maliit na tuldok sa larawan. Ang petsa ay mula pa noong 1 buwan. Itinago ko ang sobre sa aking bulsa. Nagsimulang dumating ang mga bisita ng 6:00 ng gabi. Unang pumasok si Victoria nakasuot ng bagong damit na pinaghihinalaan kong binili gamit ang perang ninakaw ni Adrian. Sabi niya, inililibot ang tingin. At least nagwalis ka ng sahig ngayon. Welcome po, Tita Victoria, masayang bati ko habang sinasalinan siya ng isang baso ng murang alak. Humigop siya at napangiwi. Ano itong suka na ito? Isang artisanal blend po, pagsisinungaling ko.
Pagkatapos ay dumating si Faye. Pumasok siya na nakakapit sa braso ni Adrian nang masyadong mahigpit. Nakasuot siya ng maluwag na bestida, sinusubukang itago ang kanyang maliit na tiyan, ngunit nakita ko kung paano niya walang kamalay-malay na inilalagay ang kanyang kamay sa ibabaw nito. "Hi Leah," sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng huwad na tamis. "Ang ganda ng bahay mo." "Hi Faye, masaya akong nakarating ka. Mukha kang namumukadkad," sabi ko, habang diretsyong nakatingin sa kanyang tiyan. Bahagya siyang natigilan at inalis ang kanyang kamay. Si Adrian ay namagitan sa aming dalawa. "Halika na, kumuha na tayo ng maiinom. Nagugutom na ako." Pumunta ako sa kusina. Ang menu para sa gabing iyon, isang makunat at sobrang lutong roast beef buo-buong mashed potatoes at isang salad na halos puro tangkay ng lettuce. Habang nagtatrabaho ako, pinapakinggan ko ang audio feed mula sa camera sa sala sa pamamagitan ng isang maliit na earpiece. "Diyos ko, ang alak na ito ay basura," narinig kong sabi ni Victoria. Hindi ako makapaniwala na pinakasalan niya iyan kahit pa para sa pera. "Shh!" mabulong ni Adrian. "Ilang buwan na lang. Pagkatapos makukuha na natin ang penthouse, ibebenta ito at bibili na tayo ng malaking bahay sa labas ng syudad." Ayoko nang magtago reklamo ni Faye. Sumasakit ang likod ko. Gusto ko nang makapag-post ng mga litrato natin. "Malapit na, babe." Kapag naitapon na natin ang probinsyanang yan, pabalik sa kanyang dampa, tumawa si Adrian. Nakatayo ako sa kusina, nakahawak ng mahigpit sa gilid ng countertop. Namuti ang aking mga buko. Probinsyanang yan. Huminga ako ng malalim. Kinuha ko sa aking bulsa ang espesyal na pampalasa na inihanda ko. Hindi ito lason, hindi ako isang kriminal. Ngunit ito ay isang napakaraming asin at suka para sa gravy ng roast beef. Hapunan na masaya kong sigaw. Maghanda na kayo. Handa na ang hapunan, masaya kong anunsyo, ang aking boses ay umaalingaw-ngaw sa buong penthouse na may matamis at huwad na kasiglahan. Pumasok sila sa dining area, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng magkahalong pagkainip at pag-asam, pagkainip para sa akin at pag-asam sa sandaling matapos na ang palabas na ito. Inayos ko ang mesa nang may sadya at banayad na kapalpakan. Ang mga kubyertos ay hindi magkakapares. Ang mga baso ng tubig ay magkakaiba ang laki. Ang mga napkin na kinuha ko mula sa isang bargain bin ay may mga print ng mga cartoon character. "Ang cute ng mga napkin mo, Leah," sabi ng isa sa mga tsismosang pamangkin ni Victoria. Isang sarkastikong ngiti ang nasa kanyang mga labi. Para tayong nasa kiddie party. Ang buong pamilya ni Adrian, maliban sa kanya na pilit na ngumingiti, ay nagtawanan. Ngumiti lang ako. Naisip ko kasing magdagdag ng kaunting saya sa ating gabi. Inihain ko ang pagkain. Ang roast beef ay kasing tigas ng suwelas ng sapatos, nalulunod sa maalat at maasim na gravy. Ang mashed potatoes ay may mga buo-buong piraso pa ng patatas, at ang salad ay mukhang malungkot at lanta. "Bueno, Leah," simula ni Victoria, habang hirap na hinihiwa ang matigas na karne. Nabanggit sa amin ni Adrian na nagbabalak ka raw kumuha ng cooking class. Malinaw na hindi ka pa nagsisimula. Muli isang alon ng tawanan ang pumuno sa silid. Si Adrian ay tumawa rin habang palihim na pinipisil ang kamay ni Faye sa ilalim ng mesa. Nakita ko ang lahat sa maliit na monitor ng telepono ko na nakatago sa aking kandungan. Sa totoo lang po, sabi ko, ang aking boses ay sinadyang manginig na parang malapit ng maiyak. Pinaghirapan ko po talaga ito. Ang pagsubok ay iba sa paggawa hidya. Sabi ni Faye, isang mapagmataas na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. May mga babaeng ipinanganak para maging asawa at mayroon ding hindi. Talaga, tanong ko. Tinititigan siya ng diretso sa mata. Ang aking matamis na ngiti ay hindi umabot sa aking mga mata. At ano ba ang katangian ng isang mabuting asawa, Faye? Ang pagtulog ba sa asawa ng iba? Ang buong mesa ay biglang natahimik. Maging ang tunog ng pagnguya ay huminto. "Patawad," sabi ni Faye. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa pagkabigla. Ay pasensya na, nerbiyosong tawa ko. Ang ibig kong sabihin, suportado. Ang pagiging suportado.
pakiabot ng patatas. Pinukol ako ni Adrian ng isang matalim na tingin. Isang tingin na nagsasabing, "Umayos ka." "Lia, huwag kang maging kakatwa," mahinang sabi niya. Hindi naman ako nagiging kakatwa, sabi ko tumayo para magsalin pa ng alak. Lumapit ako sa likuran ni Faye. Sadyang hinahangaan ko lang ang pagkakaibigan ninyo. Napakalapit ninyo sa isa't isa. At pagkatapos, sa perpektong tiyempo, nadulas ako sa mamahaling alpombra. Ang pitsel ng pulang alak ay lumipad mula sa aking mga kamay. Sa isang mabagal na kilos na parang eksena sa isang pelikula, ang madilim na pulang likido ay bumuhos at sumalpok ng diretso sa kandungan ni Faye. Isang matinis na hiyaw ang kumawala sa kanya habang mabilis siyang tumayo. Ang pulang alak ay bumabad sa kanyang puting bestida, dumidikit sa kanyang tiyan at malinaw na inilalantad ang hindi maikakailang kurba ng isang nagdadalang taong sinapupunan. Katahimikan. Bawat mata sa silid ay napako sa mantsa at sa umbok sa ilalim nito. Diyos ko, sigaw ko tinakpan ng aking bibig sa isang palabas ng pagkagulat. Ang lampa-lampa ko, hayop ka sigaw ni Faye, nakalimutan na ang kanyang pag-arte. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng purong galit. Tingnan mo ang ginawa mo, Seda ito. Kumakalma ka, Faye, sigaw ni Adrian, mabilis na tumakbo sa kanyang tabi. Kumuha siya ng mga napkin at sinimulang punasan ang kanyang tiyan. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may panik. At doon sa gitna ng kanyang pag-aalala, binitawan niya ang mga salitang magiging mitya ng kanilang pagkawasak. "Ayos ka lang ba?" tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. "Ang baby! Kamusta ang baby?" Katahimikan. Isang katahimikang napakabigat na parang huminto ang paghinga ng lahat. Nabitawan ng kapatid ni Victoria ang kanyang tinidor at isang matinis na kalansing ang narinig sa sahig na gawa sa marmol. Natigilan si Adrian. Nanlaki ang kanyang mga mata habang napagtatanto niya ang kanyang sinabi. Ang kulay ay unti-unting nawala sa kanyang mukha, pinalitan ng isang maputlang kulay ng abo. Dahan-dahan lumingon siya upang tingnan ako. Tiningnan ako ni Victoria. Tiningnan ako ni Faye. Ang mga tsismosang pinsan ay napatingin sa akin, ang kanilang mga bibig ay nakanganga. Hindi ako umiiyak. Hindi ako humihingi ng tawad. Nakatayo ako sa ulunan ng mesa at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hindi ako nakangiti. Ang aking mukha ay kalmado. Ang aking mga mata ay malamig na parang yelo. Ang hangin sa silid ay napakakapal na maaari mo itong hiwain ng kutsilyo. Ang mga salitang "kamusta ang baby" ay nanatiling nakabitin sa pagitan namin, isang granada, nakakatanggal pa lang ng pin. Ang laro ay nasa huling yugto na. At ako ang may hawak ng lahat ng baraha. Ang mukha ni Adrian ay dumaan sa sunod-sunod na emosyon. Una ay pagkatakot, pagkatapos ay desperasyon. Nagpanik siya. Sinubukang bawiin ang kanyang mga salita. Ang ibig kong sabihin? Siya si Faye. Kamusta siya? Pagkakailan niya ang kanyang boses ay nanginginig at basag. Si Victoria na tila natauhan mula sa pagkabigla ay mabilis na tumayo para saklolohan ang kanyang anak. Oo, tama si Adrian. Malakas niyang sabi, sinusubukang kontrolin ang sitwasyon. Si Faye ang tinutukoy niya. Alam niyo naman, napakaselan niya. At ikaw, Lia. Itinuro niya ako ng isang mahaba at nanginginig na daliri. Tingnan mo ang gulo na ginawa mo. Wala kang silbi. Hindi ka marunong magluto. Hindi ka marunong maglinis. At ngayon ay sinasaktan mo pa ang aming mga bisita. Sinabi ko na kay Adrian na isang malaking pagkakamali. Ang pakasalan, ang isang basurang tulad mo. Karaniwan ito ang bahagi kung saan ako ay yuyuko, hihingi ng tawad at tatakbo sa kusina para kumuha ng tuwalya. Ngunit hindi ngayong gabi. Sa halip, dahan-dahan kong kinuha ang aking sariling napkin at mahinahong pinunasan ang isang patak ng alak sa aking kamay. Itinaas ko ang aking tingin, sinalubong ang galit na mga mata ni Victoria ng isang nakakakilabot na katahimikan. "Maupo ka, Victoria," sabi ko. Ang aking boses ay hindi malakas, ngunit ito ay malamig, na parang bakal, at tumagos ito. Sa buong silid, pinatahimik ang bawat bulungan.
Patawad sagot ni Victoria na pakurap tila na bigla sa pagbabago ng aking tono. Ang sabi ko maupo ka. Tumingin ako kay Adrian. At ikaw alisin mo ang kamay mo sa tiyan niya. Alam na nating lahat kung ano ang nasa loob niyan. Leah, lasing ka na. Sabi ni Adrian, sinusubukang bawiin ang kontrol gamit ang kanyang boses lalaking tahanan. Pumunta ka sa kwarto mo. Pag-uusapan natin ito mamaya. Hindi. Pag-uusapan natin ito ngayon, sabi ko. Lumakad ako patungo sa sideboard kung saan nakakonekta ang sound system. Kinuha ko ang mikropono na ginagamit ni Adrian para sa kanyang paboritong libangan ang karaoke. Anong ginagawa mo, singhal ni Faye? Hawak ang kanyang basang bestida. Baliw ka na ba? Marahil ngumiti ako. Baliw sa yaman. Tila nalito sila. Ang mga pinsan ni Adrian ay nagtinginan. Alam niyo, simula ko dahan-dahang naglalakad sa paligid ng mesa na parang isang pating na umiikot sa isang papalubog na barko. Sa nagdaang 2 buwan, pinakinggan ko kayong lahat. Narinig ko si Victoria na tawagin akong probinsyana. Narinig ko si Adrian na tawagin akong lugaw na walang lasa. At narinig ko si Faye na tumatawa tungkol sa kung paano niya re-redecorate ng aking nursery. Nakinig ka nanginginig na tanong ni Adrian. O mahal, higit pa sa pakikinig ang ginawa ko. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang resibo para sa prenatal vitamins. Marahan ko itong ibinagsak sa mesa. Resibo mula sa botika. Petsa 3 araw ang nakalipas. Binili ni Adrian Reyes para sa prenatal vitamins. Ang bibig ni Adrian ay bumuka at sumara na parang isang isda. At ito, inilabas ko ang post-nuptial agreement na pinirmahan niya. Naaalala mo ba ito, Adrian, ang insurance paper? Isang ngisi ang gumuhit sa aking mga labi. Isa itong legal na kasulatan na malinaw na nagsasabing kusang loob mong tinalikuran ang lahat ng karapatan sa ari-ariang ito. Inamin mo na 100% ng pondo na ginamit sa pagbili nito ay galing sa akin at wala kang anumang habol dito sakaling magkaroon ng diborsyo. Ipinagpalit mo ang penthouse, Adrian. Ipinagpalit mo ang iyong golden ticket para sa 20,000 piso kada buwan. Ang mukha ni Victoria ay naging kulay ube sa galit. Niloko mo siya. Hindi yan tatayo sa korte. Oh, tatayo ito, sabi ko. Ang abogado ko si Grace. Alam mo na yung tinawag mong murang abogadong kaibigan ko ay isa sa mga senior partner sa pinakaprestihiyosong law firm sa Maynila. Ginawa niyang ironclad ang dokumentong yan. Ano naman ngayon, sigaw ni Faye? Iiwanan ka rin naman ni Adrian. Ako ang mahal niya. Magiging pamilya kami at ikaw. Maiiwan kang mag-isa kasama ang mga pusa mo. Talaga ba tumawa ako? Adrian, sabihin mo sa kanila kung saan mo kinuha ang pera para sa bagong kotse ni Faye, para sa bagong damit ni Victoria, at para sa reimbursement ng kasal. Si Adrian ay pinagpapawisan ng malapot. Inipon ko yon mula sa aking mga komisyon. Hindi mariin kong sabi, ninakaw mo yon. Mula sa Alcantara Corporation, nag-inflate ka ng mga invoice. Akala mo hindi mapapansin dahil napakalaki ng Alcantara Corp. At ano naman kung ganoon, sigaw ni Victoria. Hindi naman alam ng Alcantara Corp. Naglakad ako patungo sa pintuan ng dining area. Inilagay ko ang aking kamay sa doorknob. Iyan ang pinakanakakatawang bahagi. Sabi ko, tinitingnan silang lahat. Hindi nyo talaga inalam ang background ko, ano? Akala nyo si Leah ay si Leah lang. Anong pinagsasabi mo, bulong ni Adrian? Ang apelyido ko ay hindi lang Garcia, sabi ko. Ang bawat salita ay mabigat at may kapangyarihan. Ito ay Garcia Alcantara. Ang ama ko ay si Arturo Alcantara, ang CEO at may-ari ng Alcantara Corporation. Ang katahimikan. Sa pagkakataong ito ay nakabibingi. Ito ang tunog ng 3 mundo na sabay-sabay na bumabangga at nagkakadurog-durog. Napahawak si Victoria sa gilid ng mesa para hindi matumba. Hindi. Nagsisinungaling ka. Ang ama mo ay isang retiradong foreman sa probinsya. Nasa probinsya nga siya ngayon, tumango ako. Nasa yate niya. Mukhang hihimatayin si Adrian. Ninakawan niya ang ama ng kanyang asawa. Tinawag niyang lugaw na walang lasa ang tagapagmana ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Ikaw,
Ikaw ang tagapagmana, hirap na sabi ni Adrian. Oo, sabi ko. At ang nag-iisang dahilan kung bakit hindi kita agad sinipa ay dahil gusto kong makita kung gaano kalalim ang kabulukan ninyo. At wow, bulok nga kayo. Hanggang sa buto. Leah, mahal. Humakbang si Adrian palapit na kataas ang mga kamay. Teka, magpaliwanag kami. Pinilit lang ako ni Mama. Huwag mo akong isisi. Sigaw ni Victoria, ngunit ang kanyang mga mata ay palingalinga, naghahanap ng paraan para makatakas. Huli na ang lahat para sa mga paliwanag, sabi ko. Hawak ko ang mga talaan ng pagnanakaw. Hawak ko ang audio ng inyong pagsasabuatan para lokohin ako. At hawak ko ang patunay ng iyong pangangalunya. Tinapik ko ang mikropono. At para maging malinaw sa ating lahat, sabi ko, ang aking boses ay bumaba sa isang bulong na umalingaw-ngaw sa buong silid. Gusto kong marinig ninyo kung ano mismo ang narinig ko sa gabi ng aking kasal. Para lang malaman ninyo na hindi ako nagtago sa ilalim ng kama para sa wala. Inilabas ko ang aking telepono at ikinonekta ito sa Bluetooth speaker. Pumuno sa silid ang sandaling static at pagkatapos, ang boses ni Victoria ay dumagundong malakas at malinaw. Isa siyang probinsyana. Makukuha natin ang penthouse. Wala siyang kaalam-alam. Isa lang siyang magandang palamuti. Tinabon ni Victoria ang kanyang mga tainga. Nagsimulang umiyak si Faye. Si Adrian ay napaupo sa kanyang silya, isinubsob ang ulo sa kanyang mga kamay. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng penthouse. Pumasok si Grace, hindi na nakapantulog, kundi nakasuot ng isang matalim na business suit. Sa likod niya ay 2 unipormadong pulis. Adrian Reyes, anunsyo ng isa sa mga pulis ang kanyang boses, ay walang emosyon. Arestado ka. Ang sumunod na mga pangyayari ay isang magulong pagkakasunod-sunod ng mga sigaw pagmamakaawa at ang malamig at hindi natitinag na tunog ng hustisya. Arestado. Para saan tumayong bigla si Adrian na itulak ang kanyang silya? Wala akong ginagawang masama. Away mag-asawa lang ito. Hindi para sa pangangalo niya. Ginoong Reyes, sabi ni Grace. Humakbang pasulong na may ngiting kayang pumutol ng salamin. Bagamat iyan ay sapat na basihan para sa immediate divorce petition na hawak ko ngayon. Arestado ka para sa kasong estafa, malversation of funds, at large-scale qualified theft laban sa Alcantara Corporation. Ano? Sigaw ni Victoria, ang kanyang muka ay namumutla na parang papel. Hindi totoo yan. Bonus niya ang perang yon. Tita Victoria, sabi ko, ang bawat salita ay may bigat. Na-trace na namin ang lahat ng pekeng invoice na inaprubahan mo sa ilalim ng VR Enterprises. Ang mga tseke ay direktang idineposito sa iyong personal na account. Iyan ay tinatawag na money laundering at ikaw ay isang co-conspirator. Lumapit ang isang pulis kay Victoria, hawak ang isang pares ng posas. Hindi niyo ako pwedeng galawin. Isa akong respetadong babae, pagpupumiglas niya. Ngunit walang pakialam ang pulis sa kanyang status sa lipunan. Mabilis niyang ipinihit ang mga braso nito sa likod. Ang matinis na kalansing ng pagsasararang posas, ang pinakamagandang musikang narinig ko sa buong buhay ko. Si Adrian ay napatingin sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at hindi makapaniwalang pagsusuma mo. Leah, pakiusap. Kausapin mo ang papa mo. Sabihin mong bawiin ang kaso. Pipirmahan ko ang kahit ano. Lalayo ako. Huwag mo lang akong ipakulong. Natatakot ako sa kulungan, Leah. Tiningnan ko siya, ang lalaking minsan kong pinangarap na makasama habang buhay. Ang gwapo niyang mukha na minsan kong hinangaan ay mukha na ngayong kaawa-awa at mahina. Pasensya na, Adrian, malambing kong sabi. Ngunit ang isang lugaw na walang lasa ay walang kapangyarihang patigilin ang isang criminal investigation. Ginawa mo ito sa sarili mo. Habang kinakaladkad sila palabas, ang huling tingin na ibinigay niya sa akin ay puno ng purong takot. Si Victoria ay patuloy na sumisigaw tungkol sa kanyang mga karapatan, habang si Faye ay nanginginig sa isang sulok, humihikbi ang kanyang puting bestida, ay nabahiran na ng alak at kahihiyan. Lumapit ako sa kanya. May 5 minuto ka para umalis, sabi ko. Ang aking boses
ay walang anumang emosyon. Kunin mo ang bag mo at kunin mo ang mga kasinungalingan mo. Kung hindi ka pa nakaalis pagkatapos ng 5 minuto, itatawag kita sa pulis para sa trespassing. Pero, nangako siya sa akin, bulong niya nakatingin sa walang laman na pintuan kung saan kinaladkad si Adrian. Nangako rin siya sa akin, sabi ko. Isa siyang sinungaling, Faye. Ikaw lang ang susunod na biktima. Tumakbo ka na habang kaya mo pa. Mabilis siyang tumayo at tumakbo palabas, hindi na lumingon pa. Natahimik ang silid. Ang bagyo ay lumipas na iniwan lamang ang mga wasak na piraso ng isang pekeng buhay. Ang mga sumunod na araw ay isang mabilis na pag-aayos ng mga legal na gusot. Habang si Adrian ay nasa kulungan, hindi makapagpiyansa dahil naka-freeze ang lahat ng kanyang ari-arian. Ako naman ay abala sa pagbura sa kanya sa aking buhay. Ibinenta ko ang penthouse. Masyado na itong nadungisan ng kanilang mga alaala. Ang mga gamit ni Adrian, ang kanyang mga damit, ang kanyang minamahal na video game console, ang kanyang koleksyon ng mga sapatos na binili, gamit ang ninakaw na pera, ay ipinadala ko sa bahay ni Victoria. Ngunit wala na rin doon si Victoria. Ang bahay niya ay na-foreclose ng bangko. Ang diborsyo ay mabilis at walang awa. Si Victoria, para iligtas ang sarili, ay tumestigo laban sa sarili niyang anak. Isinisi ang lahat kay Adrian. Iyon ang huling pagtataksil. Nakita ko ang mukha ni Adrian sa screen ng video conference mula sa kulungan habang nagsasalita ang kanyang ina. Ang ekspresyon ng ganap na pagkawasak ay halos sapat na para maawa ako sa kanya. Halos. Si Adrian ay nasentensyahan ng 10 taon sa bilangguan. Si Victoria, 2 taon ng probation. Si Faye ay nawala na parang bula dala-dala ang anak nila. At ako ay naging si Leah Garcia Alcantara, ang bagong Vice President for Operations ng Alcantara Corporation. Ang mga sumunod na taon ay lumipas. Ibinuhos ko ang lahat ng aking oras at lakas sa trabaho. Ang babaeng dating nagtatago sa likod ng isang simpleng pagkatao ay naging isang puwersa sa mundo ng korporasyon. Naging kilala ako bilang Ice Queen sa boardroom. Mahusay, matalino at lubos na hindi maabot. Ang pakikipag-date, wala sa isip ko. Ang mga lalaki ay isang panganib. Sa tuwing may isang lalaking nangingiti sa akin, iniisip ko kung ano ang gusto niya. Ako ba ang nakikita niya o ang aking bank account? Isang partner ba o isang tuntungan? Ang tanging kanlungan ko ay ang musika. Isang gabi pinilit ako ni Papa na dumalo sa isang charity gala para sa sining. 1 oras lang, Leah, sabi ni Papa. Kaya pumunta ako. Nakatayo ako sa isang sulok, umiinom ng sparkling water, hinihintay na matapos ang oras para makatakas na. Mukhang mas gugustuhin mo pang bunutan ng ngipin, sabi ng isang boses sa tabi ko. Lumingon ako, handa nang magbigay ng isang mataray na sagot. Nakatayo doon ang isang lalaki. Matangkad, nakasuot ng tuxedo na halatang hindi bago. At may mga mata na kulay amber. Sa totoo lang, malamig kong sagot, mas gugustuhin ko ang isang audit. Masyadong matagal ang pagbunot ng ngipin. Tumawa siya, isang tunay at malalim na tawa. Ako si James, sabi niya, inilahad ang kanyang kamay. Isa akong arkitekto. At kasalukuyan akong nagtatago mula sa isang donor na gustong pag-usapan ang feng shui ng mga banyo. Nag-atubili ako, ngunit tinanggap ko ang kanyang kamay. Ang kanyang hawak ay matatag at mainit. Leah. Bueno, Leah, sabi niya, dahil pareho tayong nagtatago. Gusto mo bang makita ang isang bagay na mas maganda? Halika. Dinala niya ako sa walang laman na concert hall. May isang grand piano sa gitna ng entablado. Sige na, sabi niya. Nakita kong gumagalaw ang mga daliri mo kanina habang tumutugtog ang quartet. Tumutugtog ka, hindi ba? Umupo ako at tumugtog. Ibinuhos ko ang lahat ng aking galit, pighati at kalungkutan sa mga teklado. Nang matapos ako ang katahimikan ay bumalot sa amin. Nakatingin sa akin si James, hindi sa aking mga alahas o sa aking damit kundi sa aking mukha. Iyon ang pinakamalungkot at pinakamagandang musikang narinig ko. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Sino ang nanakit sa'yo, Leah? Ang tanong ay napakadirekta na para akong sinampal. Wala kang pakialam doon. Mabilis kong sagot, tumayo.
Kailangan ko nang umalis. Tumakbo ako palabas, iniwan siya doon. Ngunit sa pagtakas kong yon, alam kong may isang maliit na lamat na nabuo sa pader ng yelo na itinayo ko sa paligid ng aking puso. Umalis ako sa gala na yon na parang isang takas. Dala-dala ang bigat ng tanong ni James. Sino ang nanakit sa'yo? Sa loob ng 3 taon, walang sino mang nangahas na magtanong niyon. Nakikita nila ang resulta ang Ice Queen, ngunit hindi nila kailanman tinangkang alamin ang pinagmulan ng yelo. Kinabukasan inaasahan kong makakatanggap ako ng mga bulaklak o isang mamahaling regalo mula kay James, ang karaniwang paraan ng panunuyo ng mga lalaking gustong mapalapit sa akin. Ngunit wala. Sa halip isang maliit na pakete ang dumating sa aking opisina. Sa loob, may isang luma at bihirang aklat ng arkitektura, puno ng mga disenyo ng mga lumang simbahan sa Pilipinas. May isang maliit na sulat na nakasulat sa kamay para sa isang taong nagtatayo ng matataas na pader. Baka sakaling makahanap ka ng inspirasyon sa mga disenyong ito na tumagal ng daan-daang taon. James, walang numero ng telepono, walang imbitasyon, tanging isang simpleng pag-unawa na tumagos sa aking depensa. Hindi sumuko si James ngunit ang kanyang paraan ay naiiba. Linggo-linggo nagpapadala siya ng isang bagay sa aking opisina. Isang bag ng pinakamagandang kape mula sa Cordillera, isang vinyl record ng isang hindi kilalang jazz artist, isang maliit na potted plant para sa aking bintana. Ang bawat regalo ay simple maalalahanin at walang kinalaman sa pera. Inabot ng 6 na buwan bago ako pumayag na makipagkape sa kanya. 6 na buwan ng mga tahimik na regalo at ng pag-iisip kung ano ang kanyang motibo. Nagkita kami sa isang maliit na coffee shop, malayo sa mga mamahaling restaurant na karaniwan kong pinupuntahan. Sa loob ng 2 oras, nag-usap kami tungkol sa arkitektura, musika at mga pangarap. Nalaman kong hindi niya alam kung sino ang aking ama noong una kaming magkita. Akala niya ay isa lang akong mataas na ehekutibo. Nang malaman niya na ako ang tagapagmana ng Alcantara Corporation, ang reaksyon niya ay hindi pananabik kundi inis. Naman ungol niya isinubsob ang kanyang ulo sa mesa. Ngayon iisipin pa ng mga tao na isa akong gold digger. Alam mo ba kung gaano kahirap mag-isip ng regalo para sa isang babaeng kayang bilhin ang isang buong isla? Hindi ko napigilang ngumiti. Isang tunay na ngiti. Hindi ko kailangan ng mga regalo. Makakatanggap ka pa rin ng isang birdhouse na gawa sa kamay, sabi niya. Dahil iyon lang ang magagawa ko na hindi mo kayang bilhin. At ginawa nga niya. Dahan-dahan binuksan ko ang aking sarili. Naging regular ang aming pag-uusap. Naging totoo ang aming mga tawanan. Ngunit ang multo ni Adrian ay laging naroon, isang anino sa aking isipan. Hinihintay ko ang sandaling hihingi si James ng pabor ng isang pautang ng isang koneksyon sa negosyo. Ngunit hindi ito dumating. Ang tunay na pagsubok ay dumating 1 taon matapos ang aming unang pagkikita. Ang aking ama, si Arturo, ay nagkaroon ng isang bahagyang atake sa puso. Gumuho ang aking mundo. Sa ospital, hindi ako mapakali. Naglalakad pabalik-balik sa pasilyo, takot na mawala ang nag-iisang bato na kinakapitan ko. Sinubukan kong itaboy si James. Umuwi ka na, sabi ko sa kanya sa telepono. Ang aking boses ay garalgal. Hindi mo kailangang manatili dito. Mahaba pa ang gabi. Makalipas ang 30 minuto, nandoon siya sa ospital. May dalang 2 tasa ng mainit na kape at isang kumot. Tumahimik Kalia, malumanay niyang sabi. Inakay niya ako sa isang upuan, ibinalot sa akin ang kumot at umupo sa tabi ko. Hawak ang aking kamay sa loob ng 12 oras. Hindi niya tiningnan ang kanyang telepono. Hindi siya nagreklamo. Hinawakan niya lang ako habang nanginginig ako sa takot at pag-aalala. Nang magising si Papa Groggy at masungit si James, ang unang nagpatawa sa kanya. Ginoong Alcantara, sabi ni James, ginawa niyo na ang lahat para lang makataka sa laro natin ng golf sa susunod na linggo. Ano? Isang mahinang tawa ang narinig mula kay Papa. Tiningnan niya si James, pagkatapos ay ako. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ni James sa akin na may pagod ngunit may ganap na debosyon. Nang gabing iyon,
Habang hinahatid ko si James sa kanyang sasakyan, hindi ko na napigilan. Bumagsak ako. Bakit ka ganito kabait sa akin, humikbi ako? May sira ako. Mahirap akong mahalin. Hindi ako mapagkatiwala. Isa akong sirang produkto. Huminto si James sa paglalakad. Hinawakan niya ang aking mga balikat at tiningnan ako ng diretso sa mata. Ang kanyang mga mata na kulay amber ay seryoso at puno ng lambing. Hindi ka sirang produkto, Lia. Isa kang survivor. Ikaw ang pinakamatatag na babaeng kilala ko. At mahal kita. Natigilan ako. Hindi ang tagapagmana, hindi ang VP pagpapatuloy niya. Mahal ko ang babaeng nagtatago sa ilalim ng kama para lang iprank ang kanyang asawa dahil mayroon siyang mapaglarong puso. Mahal ko ang babaeng tumutugtog ng malulungkot na kanta sa piano dahil may lalim ang kanyang kaluluwa. Mahal kita. Ikaw lang. Nanlamig ako. Hindi ko kailanman ikinuwento sa kanya ang tungkol sa pagtatago ko sa ilalim ng kama. Paano mo nalaman? Isang nahihiyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nagsasalita ka kapag natutulog. Isang bagay tungkol sa alikabok at mga biyenan. Sa gitna ng aking mga luha, tumawa ako. Isang tunay malakas at malayang tawa. Ang tawa ng isang taong nagsisimulang gumaling. 2 taon pagkatapos ng gabing iyon sa ospital, nag-propose si James. Hindi sa isang grand gesture o may diamanteng kasinlaki ng bato. Ginawa niya ito isang Martes ng gabi habang nagluluto kami ng lasagna. Pakasalan mo ako, sabi niya. Hawak ang isang kahoy na sandok. Pumirma na ako ng prenuptial agreement. Nasa kay Grace na. Nakasaad doon na aalis ako na dala lang kung ano ang dala ko pagdating ang aking mga gamit sa pag-arkitekto at ang aking gwapong muka. Ikaw lang ang gusto ko. Tiningnan ko siya. Hinanap ko ang kasinungalingan, ang nakatagong agenda ang anino ng panlilinlang. Wala akong nakita. Tanging pagmamahal. Oo, sabi ko, habang tumutulo ang luha sa aking mga pisngi. Pero, sa akin, ang birdhouse. Ang paghilom ay hindi isang tuwid na linya. May mga araw na bumabalik ang takot ang pagdududa. Ngunit sa bawat pagkakataon, nandoon si James, isang matatag na angkla, sa gitna ng aking mga panloob na bagyo. Dahan-dahan tinuruan niya akong magtiwala muli. Hindi sa bulag na paraan tulad ng dati, kundi sa isang pagtitiwalang may kasamang karunungan, isang pagtitiwalang nakikita, hindi lang ang mga salita, kundi pati na rin ang mga gawa. At ang mga gawa ni James ay laging nagsasabi ng isang bagay, mahal kita, ligtas ka sa akin. Ang buhay ay may kakaibang paraan ng pagbibigay ng pagsasara sa mga kabanatang akala mo ay matagal mo nang isinara. 5 taon ang lumipas mula nang pakasalan ko si James. Ako ay 35 taong gulang na at ang aking buhay ay puno ng isang uri ng kaligayahan na tahimik at totoo. Mayroon na kaming isang 2 taong gulang na anak na babae si Alba na nagmana ng matigas na panga ng aking ama at ng mga mata na kulay amber ni James. Isang maulang hapon, palabas ako ng headquarters ng Alcantara Corp. Ang aking driver ay naghihintay na may payong ngunit natigilan ako. May isang babae na nakatayo sa labas ng entrance ng garahe nakikipagtalo sa security. Mukha siyang mas matanda kaysa sa kanyang tunay na edad. Ang kanyang buhok ay kulay abo at walang buhay. Ang kanyang damit ay manipis at may mga tagpi. May hawak siyang isang timba ng panlinis. Kailangan ko lang siyang makausap, sigaw ng babae. Ang kanyang boses ay paos at desperado. Kinilala ko ang boses na yon. Wala na ang dominante at mapagmataas na tono na dati nitong taglay, ngunit ang ugat nito ay pareho pa rin. Victoria, bulong ko. Lumingon siya. Ang kanyang mukha ay payat at guhitan ng malalalim na kulubot. Nang makita niya ako sa aking mamahaling business suit na nagliliwanag sa kalusugan at tagumpay ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa pagkatalo. Lia, paos niyang sabi. Sinabihan ko ang security guard na ayos lang. Lumapit ako sa kanya, pinapanatili ang isang ligtas na distansya. Anong kailangan mo, Victoria? Kung narito ka para maglinis ang service entrance ay nasa likod. Masakit. Oo, ngunit ang babaeng ito ang nagplano.
Naiwan akong walang-wala. Hindi ako narito para sa trabaho, sabi niya. Nanginginig ang mga kamay. Narito ako. Para magmakaawa. Si Victoria Reyes nagmamakaawa. Ang kabalintunaan ay halos masarap lasapin. Magmakaawa para saan? Para sa bata. Sabi niya nakatingin sa kanyang mga gastadong sapatos. Si Leo. Sino si Leo? Ang anak ni Adrian, sabi niya. Ang anak ni Faye. 5 taong gulang na siya. Iniwan siya ni Faye 2 taon na ang nakalipas. Sumama sa isang truck driver. Ayaw daw niya ng pabigat. Hindi ako nagulat na iniwan ni Faye ang kanyang anak. At may sakit siya, patuloy ni Victoria. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na luha sa kanyang mga mata. Hindi ang mga pekeng luha na dati niyang ipinapakita. Ito ay mga luha ng isang lola na nanonood sa isang batang nag-aagaw buhay. May leukemia siya, Lia. Wala kaming insurance. Kailangan niya ng espesyalista. Kailangan niya ng tulong. Nakatayo lang ako doon ng ulan ay tumatama sa payong o. Naalala ko ang gabi sa ilalim ng kama. Naalala ko ang kanilang kalupitan. Bakit ko sila tutulungan? Ito ang batang nabuo sa kataksilan. Ngunit pagkatapos ay naisip ko si Alba, ang aking maganda at malusog na anak na natutulog sa kanyang kuna. Naisip ko ang aking ina na namatay dahil sa wasak na puso, ngunit hindi kailanman nawalan ng kabutihan. Hindi kita bibigyan ng pera, malamig kong sabi. Nanginig si Victoria, mukhang talunan. Naiintindihan ko. Hindi kita bibigyan ng pera, ulit ko, dahil hindi ako nagtitiwala na hindi mo yan gagastusin sa bingo o sa alak. Pero sabihin mo sa akin ang pangalan ng ospital. Philippine Children's Medical Center, bulong niya. Kukontakin ko ang ospital ng direkta. Kung ang bata ay nandoon at kung siya ay may sakit, sasagutin ko ang kanyang pagpapagamot. Ngunit hindi malalaman ni Numan na galing sa akin. Ang Alcantara Corp ay may charity fund. Itatala natin ito bilang isang anonymous na donasyon. Tinitigan ako ni Victoria, ang kanyang bibig ay bumuka ngunit walang tunog na lumalabas. Dahan-dahan lumuhod siya sa basang semento. Salamat, hikbi niya nakakapit sa laylayan ng aking palda. Salamat. Isa kang anghel. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat. Umatras ako, inilayo ang aking binti. Wala akong naramdamang tagumpay habang nakikita siyang nakaluhod. Tanging awa. Tumayo ka, Victoria, sabi ko. Hindi ako isang anghel. Isa lang akong ina. Iyon na sana ang huling kabanata. Ngunit ang universo ay may isa pang huling kakilakilabot na baraha na ilalaro. 1 buwan matapos kong pumayag na bayaran ang pagpapagamot ni Leo, nakatanggap ako ng isang sulat mula sa kulungan. Si Adrian ay humihiling ng isang pagbisita. Karaniwan binabaliwala ko ang mga ito. Ngunit ang sulat na kasama nito ay naiiba. Tungkol ito kay Leo at kung bakit hindi ka kailanman nabuntis, kailangan mong malaman. Nanlamig ang aking dugo. Sa aming maikling pagsasama, hindi kami gumamit ng proteksyon. Gusto ko ng isang sanggol. Umiiyak ako buwan-buwan kapag negatibo ang resulta. Laging sinasabi ni Adrian, mangyayari iyon kapag tamang panahon na. Pumunta ako sa kulungan. Umupo ako sa likod ng makapal na salamin. Inilabas nila si Adrian. Mukha siyang mas matanda ng 20 taon. Ang buhok niya ay numinipis, ang balat niya ay maputla. Salamat sa ginawa mo para kay Leo, sabi niya sa telepono. Ginawa ko yon para sa bata, hindi para sa'yo. Huminga siya ng malalim. Naalala mo ba kung gaano mo ka gustong magkaanak? Kung paano ka nag-alala na baka baog ka? O sabi ko, humigpit ang hawak ko sa telepono. Hindi ka baog, Lia? Isang panginginig ang dumaan sa kanyang boses. Si Mama. Pinagawa niya sa akin. Dinudurog niya ang mga emergency contraceptive pill, ang morning after pill. Inilalagay niya sa mga shake mo tuwing linggo kapag kumakain ka sa bahay. O pinapalitan niya ang iyong mga bitamina ng mga placebo. Tumigil ako sa paghinga. Ang silid ay umikot. Bakit, bulong ko? Bakit niyo gagawin yon? Ayaw niya na magkaanak kapag amin ni Adrian. Ang katotohanan ay nakabitin sa hangin na parang nabubulok na bangkay. Sabi ni Mama, kung mabubuntis ka, mas magiging komplikado ang paghihiwalay sa'yo.
Ang isang bata ay itatali ka sa akin sa loob ng 18 taon. Gusto niya ng malinis na hiwalayan. Kapag nakuha na namin ang penthouse, gusto niyang si Faye ang magdala ng aking tagapagmana. Isang alon ng pagduduwal ang bumalot sa akin. Hindi lang ito kasakiman. Ito ay isang biolohikal na paglabag. Nilason nila ako. Mga halimaw kayo? Sabi ko, ang luha ng galit ay namumuo sa aking mga mata. Alam ko umiiyak na, sabi ni Adrian. Ngunit isipin mo, isa itong biyaya, hindi ba? Kung nagkaanak tayo, nakatali ka sa akin magpakailanman. Ngayon malaya ka na. Sa pinakamasama at baluktot na paraan tama siya. Kung nagkaanak ako sa kanya, hindi ako tunay na makakatakas. Ang aking anak na si Alba ay hindi iiral. Tama ka, sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig ngunit matatag. Isa itong biyaya. Dahil ang mga anak ko ay hindi magkakaroon ng kahit isang patak ng inyong madugong dugo sa kanilang mga ugat. Tumayo ako. Teka Lia, sigaw ni Adrian. Maaari akong mag-apply para sa parole sa loob ng 2 taon. Pwede mo ba akong bigyan ng magandang salita? Tiningnan ko siya sa pamamagitan ng salamin sa huling pagkakataon. Tinulungan ko si Leo dahil isa siyang inosenteng bata. Ikaw ay isang lalaking naglason sa kanyang asawa. Hindi ako magsasalita para sa iyo. Sa katunayan, ipapadala ko ang transcript ng pag-uusap na ito sa parole board. Sana mabulok ka dito. Ibinagsak ko ang telepono. Lumabas ako ng kulungan pabalik sa sikat ng araw. Gumuho ako sa isang bangko at humagulgol. Umiyak ako para sa sanggol na akala ko ay hindi ko kayang magkaroon. Umiyak ako para sa paglabag sa aking katawan. Ngunit higit sa lahat, umiyak ako sa ginhawa. Sa wakas, malaya na ako. Makalipas ang maraming taon, nakatayo ako sa terasa ng aming bahay sa tabing dagat. Ang langit ay pininturahan ng kulay kahel at lila. Sa ibaba sa buhanginan, tinuturuan ni James ang aming 10 taong gulang na anak na si Lucas kung paano magpalipad ng saranggola. Si Alba na ngayon ay 15 taong gulang ay nakaupo sa isang tuwalya, nagbabasa ng libro. Ang aking buhay ay puno, maingay, magulo, at totoo. Iniisip ko ang gabing iyon, halos 20 taon na ang nakalipas. Ang alikabok. Sa ilalim ng kama, ang bigat ng kataksilan. Naaalala ko ang sandaling halos sumuko ako. Ngunit nagpapasalamat akong pinili ko ang galit. Nagpapasalamat akong pinili ko ang digmaan. Ang kadiliman ang nagturo sa akin na makilala ang liwanag. Si Adrian ang nagturo sa akin kung ano ang hindi pag-ibig. Ang pag-ibig ay si James na gumagawa ng isang baluktot na birdhouse. Ang pag-ibig ay ang aking ama na ipinagtatanggol ang aking karangalan. Ang pag-ibig ay ako na nagbabayad para sa chemotherapy ng isang batang may sakit. Kahit na sinira ng kanyang ama ang aking puso. Ang pag-ibig ay gawa. Lia, tingnan mo. Lumilipad na sigaw ni James mula sa dalampasigan. Ang saranggola ay pumailan lang lumalaban sa hangin hanggang sa mahuli nito ang agos at sumayaw laban sa mga ulap. Nakikita ko sigaw ko pabalik isang nangiti ang sumilay sa aking mga labi. Napakaganda. Ako si Lia Garcia Alcantara. Ako ay isang ina, isang CEO, isang asawa. At ako ang babaeng hindi hinayaang siya ang maging katatawanan sa huli. Ang biro ay nasa kanila at ako ang huling tumawa.